Si Jesus ang isinugo ng Diyos, ang lingkod na nagtiis ng hirap at nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. So ipapakita sa atin ng aklat na ito, ang paraan ng mundo ay baliktad sa paraan ng Panginoon at tagapagligtas. Na ang kayamanan at kaharian dito sa sanlibutan, ibang-iba sa kayamanan at kaharian ni Jesus. Na kung dito sa mundo, pagalingan, pataasan, patalinuhan, payamanan, pero sa paghahari ni Kristo ay iba. Ang buhay po may kapakumbabaan. May buhay na paglilingkod, pagpapatawad, may pagmamahal, pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa. At meron din pong pagpapatawad. So, ang aklat na ito, itong aklat ng Marcos, pinaniniwalaan ng maraming Bible scholars, o kaya sa paniniwala ng marami, ayon sa tradisyon, nakasanayan, isinulat ito sa mga panahong matindi yung pag-uusig sa mga Kristiyano at nasa ilalim sila ng Roman Empire sa pamumuno ni Emperor Nero. Tinataya ng ilang mga Bible scholars bago daw po mag-AD 70 na isulat yung aklat na ito. Kaya yung mga Kristiyano noon, sa panahong ito, nasa bingit lagi ng pagkakakulong. Nasa bingit lagi sila ng kamatayan. Sa gitna ng masama nilang kalagayan, sa gitna ng matinding persecution sa kanila, isinulat itong Gospel of Mark para paalalahanan sila na ang pag-asa nila wala sa mundo. Yung pag-asa nila wala sa mga bagay na naririto sa sanlibutan. Na yung kapayapaan, yung kasiyahan, yung kayamanan at tagumpay, wala sa mga bagay dito sa mundo kundi na kay Kristo. Na may mabuting balita ang Diyos tungkol kay Kristo. So ang mabuting balita po tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang isinugo para sa kapakanan ng mga makasalanan. Na nagpadala ang Diyos na tagapagligtas. At sino mang magtitiwala sa isinugo ng Diyos na yon, sino mang magtitiwala sa Panginoon, hindi mapapahamak. Ngayon, bago po natin ganap na maunawaan ang mabuting balita, dapat din natin munang maunawaan yung masamang balita. Kasi kung hindi natin naunawaan na may masamang balita, ano bang klaseng kasamang balita yon? Kung hindi natin yon lubos na maunawaan, hindi rin natin lubos na maunawaan itong tatalakayin nating mabuting balita. Ano ba yung bad news? Ang bad news po, lahat tayo patungo sa kaparusahan dahil sa ating kasalanan. So yung masamang balita, tungkol sa ating pagkakasala. Ngayon, yung mabuting balita, ang pagdating ni Jesus para sa ating katubusan.